Muli naman naglunsad ng airstrike ang militar kaugnay ng sinasagawang clearing at rescue operation upang masagip ang mga sibilyang naiipit sa labanan at tuluyan ng malansag ang nalalabing galamay ng teroristang grupong Maute sa Marawi. Kaugnay po nito, kumpiyansa ang tropa ng pamahalaan na mapapanumbalik sa normal ang sitwasyon para sa mabigyan daan naman ang rehabilitasyon sa rehiyon. Si Julius Disamboron nag-uulat live mula po naman sa Marawi City. Maulan ay hindi natitinag ang mga sundalo na ituloy ang clearing operation sa Marawi City. Sa pagkakataon pong ito, umaga pa lang ay nagsasagawa na ang mga militar ng airstrike para malansag ang teroristang grupong Maute. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, dahil sa suporta at dasal ng taong bayan, mataas pa rin ang moral ng mga tropa ng gobyerno na nasa Marawi City. Kaya nga ba kahit weekend na para sa ilan ay pahinga, ang mga sundalo tuloy pa din sa pagsiserbisyo na mandato sa bayan. Ang airstrike at clearing operations ay bahagi upang malinis mula sa kamay ng mga terorista ang Marawi. Kaya tulad ng nagdaang araw, patuloy na nakakarinig ng sunod-sunod na putukan. Via the request of tactical commanders dahil meron pa rin mga battle positions na matataas. Meron pa rin mga sniper's nest, machine gun nest, kung saan ay nakadeploy sila sa mga vantage position na dapat ating i-take down para yung movement ng troops natin toward the inner heart of the enemy mas mapapadali. Sa pinakahuling tala ay nasa higit 1,636 ang mga nasasagip na mga sibilyang natrap sa war zone na para sa Task Force Ranao, prioridad ang kapakanan ng mga sibilyan. Tinutunto na din ng mga otoridad ang mga lugar na pinagtataguan ng mga Maute na ayon sa datos ay hindi pa din bababa sa 4 na barangay ang hawak nito. So ito ay isang pamamaraan para ating ma-cleanse or masasabi natin clear. Ibig sabihin nito, walang presence of enemy, walang presence of bomba or IED, at ito ay isang pamamaraan din para masabi natin sa taong bayan na safe na po ang lugar ninyo, pwede na kayong bumalik at pwede nang i-start uli yung pamumuhay natin. Idiniin naman ng Crisis Management Committee na gagamitin ang mga Civilian Defense Force bilang first line of defense laban sa mga masasamang loob gaya ng mga terorista. Ayon kay CMC spokesperson Zia Alonto Adjong, ang pagtatatag ng CDF ay posibleng maging instrumento para maiwasan ang pinangangambahang rido pagtapos ng krisis sa Marawi City. Pinaghahandaan na din ang recovery mode lalo't papaliit na lamang ang mga lugar na nagkakaroon ng bakbakan. Bahagi ito ng pahayag ni AFP Chief of Staff General Eduardo Anyo na agarang rekonstruksyon at rehabilitasyon ng syudad. We simply say that partly they are being successful because it doesn't matter whether they rescued 1 or 2 civilians, for as long as we were able to rescue some of the civilians there and to decrease the number of trapped civilians, we still consider that as a success. Nasa 243 armas naman ang na-recover ng mga otoridad. Marawi City ay naging masungit din ang panahon sa ilang panig naman ng Iligan City. Samantala, iginiit po ng militar na mapapalakas ang seguridad ng ating bansa kung magkakaisa ang komunidad laban sa mga terorista. Yan ang pinakahuling balita mula sa Marawi at sa Iligan City. Live para sa bayan, Julius Disamboron.